Binalot ng naglalagablab na apoy ang buong nayon at tila wala nang natira ni isang gusali. Sa ilalim ng nagbagsak ang mga guho, may isang munting batang lalaki na hindi makaalis. Umiiyak siyang tumingin sa paligid, hinahanap ang kanyang ama, ina, at nakababatang kapatid na babae. Paulit-ulit niyang sinamo na huwag siyang iwan, na ayaw pa niyang mamatay. Ngunit sa kanyang paningin, patuloy silang lumalayo na tila hindi siya naririnig. Patuloy ang pagyanig ng wasak na istruktura at unti-unting lumalapit ang apoy, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng takot. Sa sandaling yon, bigla siyang nagising na basang-basa ng pawis. Napahinga siya ng malalim, napagtantong panaginip lamang ang lahat. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata at sinuri ang paligid upang matiyak na wala siyang panganib. Muli na naman siyang pinahirapan ng parehong panaginip na matagal na niyang dinadala sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanyang guro na tila bigla na lamang sumulpot. Napansin ng maestro na 16 na taon na ang lumipas mula nang iligtas niya ang bata mula sa ilalim ng mga guho dulot ng lindol, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya iyon makalimutan. Ipinaliwanag ng guro na mahalagang ituon ang sarili sa cultivation upang balang araw ay makamit ang immortalidad, ngunit kailangan munang harapin ang nakaraan dahil hindi ito maaaring takasan habang buhay. Iminungkahi niyang bumaba ang binata mula sa bundok at putulin ang lahat ng hiblang nagdurugtong sa kanya sa labas ng mundo, sapagkat iyon ang tamang landas para sa kanya. Iniabot niya ang isang liham at tiket sa tren, at sa gayon ay nagsimulang bumalik ang binata sa dati niyang mundo, puno ng pananabik na muling makita ang kanyang pamilya. Pagpasok niya sa kompartimento ng tren dala ang kanyang bag, sinuri niya ang numero ng kanyang upuan ngunit napansing may nakaupo na roon. Akala niya ay nagkamali lamang siya, kaya muling tiningnan ang tiket at ang mga upuan. Doon niya napagtanto na ang estranghero ang nakaupo sa maling lugar. Ang katabi niya sa kompartimento ay isang dalagang tahimik lamang na nakahiga. Hindi niya namalayang napagmasdan na pala siya ng binata, hanggang sa magtagpo ang kanilang mga tingin at pareho silang napatigil sa isang nakalilitong sandali. Unti-unting nainis ang dalaga sa kakaibang kilos ng binata. Ilang ulit nitong tiningnan ang tiket bago ipakita sa kanya na ang upuan ay ang ika-13, samantalang ang sa dalaga ay ika-14. Matapos malinawan, pareho silang umupo sa kani-kanilang higaan at binalot ng ilang sandali ng katahimikan ang kompartimento. Maya-maya, ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si XG, binanggit na magkapitbahay sila sa loob ng 10 oras na biyahe. Nagpakilala rin ang binata bilang si Fan, bagaman halatang wala siyang interes. Hindi ito ikinatuwa ng dalaga na sanay sa pansin dahil itinuturing niya ang sarili na maganda. Nang mapansin ni Fan ang kanyang mukha, bigla siyang lumapit at tila may napansing kakaiba. Maingat niyang inalis ang isang hibla ng buhok sa noo ng dalaga at tinitigan ang pagitan ng kanyang mga kilay. Ipinahiwatig niya na ang bahagi roon ay nangingitim, palatandaan ng masamang kapalaran. Dahil dito, nagalit ang dalaga at itinaboy ang kanyang kamay, idineklarang ang pagkikita nila ang pinakamasamang nangyari sa kanya sa araw na yon. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting natutulog ang mga pasahero, mahimbing ding nakatulog si XG na walang kamalay-malay. Sa gitna ng katahimikan, may isang di kilalang lalaki ang pumasok sa kompartimento at dahan-daang lumapit sa kanyang higuan. Bigla nitong tinakpan ang kanyang bibig at nagbanta, sinasabing gagantimpalaan siya ng malaking halaga kung susunod. Nabigla at natakot si XG, hindi makasigaw. Sa kabilang banda, mahimbing pa ring natutulog si Fan. Sa kanyang isipan, taimtim na humingi ng tulong ang dalaga kahit alam niyang tila wala ng pag-asa. Sa pag-aakalang yun na ang wakas, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata habang umiiyak. Ngunit sa sandaling yun, nagising si Fan at agad na napansin ang masamang kapalaran na bumabalot sa sitwasyon. Bigla siyang tumayo at sinipa ang salarin, isang bagay na hindi inaasahan ng lalaki. Agad namang tumindig ang bodyguard ng salarin upang ipagtanggol ang kanyang amo. Humarap si Fan sa bantay na malinaw na mas mataas ang antas ng lakas, ngunit nanatili siyang kalmado. Inutusan ng salarin ang kanyang bodyguard na tapusin agad ang laban. Sumugod ang bodyguard, subalit mahinahong sinalag ni Fan ang apoy na atake nito. Ginamit niya ang kanyang kakaibang kakayahan at sa isang bugso ng hininga ay lumikha ng malakas na aipo-aipo na humila sa bodyguard palapit sa kanya. Hinawakan niya ang ulo nito at marahang ibinagsak sa sahig, na agad naglagay sa kalaban sa kawalan ng kakayahang lumaban.
Pagkatapos ay hinarap niya ang salarin at ipinahayag na mahina ang kanyang bantay. Binigyan niya ito ng 2 pagpipilian, ang tumanggap ng 1 suntok o 10 sunod-sunod na hampas. Hindi na siya naghintay ng sagot at pinili niya mismo ang 10 hampas. Isa-isang bumagsak ang mga suntok, binibilang niya ang bawat tama. Nang malapit na itong matapos, hinarap niya ang nanginginig na salarin na halos mawalan na ng lakas ng loob. Kahit nagmakaawa ito at sinubukang resolbahin ang lahat sa pera, hindi na napigilan ang galit ni Fan. Tinangkap ang manakat ng lalaki sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang pinanggalingang Liklan, iginiit na wala siyang karapatang saktan siya. Ngunit nanatiling walang emosyon si Fan. Sa huling hampas, tuluyan niyang winakasan ang pagmamataas ng salarin, iniwan itong nakahandusay at walang kakayahang gumalaw. Sa katahimikan ng kompartimento, malinaw na naipakita na ang pangalan at angkan ay walang saysay sa harap ng tunay na lakas. Pagkatapos ng insidente, muling bumalik ang katahimikan ng gabi, at nagsimula ang bagong yugto ng kapalaran ng binatang matagal nang hinahabol ng kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ni Len na taliwas ang itinuro ng kanyang guro, sapagkat ayon dito ay walang bagay na hindi maaaring madaig. Samantala, nagmakaawa ang lalaking nagngangalang Zhao na huwag na siyang saktan pa dahil maaaring ikamatay niya iyon. May binanggit siyang tatawagin, ngunit nilinaw ni Len na kailangang ipaalam sa pulisya ang nangyari upang maiwasan ang anumang maling paratang, alinsunod sa aral ng kanyang guro. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis, dinakip ang salarin, at nagpasalamat kay Fan sa kanyang tulong. Ipinaalam nila na haharap sa pagkakakulong ang gumawa ng krimen. Matapos ang lahat, humiga si Fan sa kanyang higaan at mahinaong sinabi na naglaho na ang pangingitim sa acupuncture point ng dalaga at maaari na siyang makatulog ng payapa. Nagpasalamat si Ji at, sa hiya, humiling ng tulong upang makapagpalit ng damit. Nagatubili si Fan at bumangon, hindi lubos na nauunawaan kung bakit nagiging komplikado para sa mga babae ang pagpapalit ng kasuotan. Hawak niya ang isang kumot bilang panangga habang naghahanap ang dalaga ng may susuot, at minadali niya ito sa abot ng makakaya. Ipinaliwanag ng dalaga na hindi niya maaaring isuot ang mga bagay na nahawakan ng masamang loob na lalaki, at dahil walang ibang tao ay maaari siyang magpalit ng maayos. Ngunit inamin niyang wala siyang ekstrang damit dahil sanay siyang bumiyahe sa eroplano, kaya't humiling siyang hiramin ang damit ni Fan. Sa hindi inaasahang sandali, nadulas ang dalaga at nahila ang kumot na hawak ni Fan. Dahil dito, nadala rin siya at tuluyang bumagsak sa ibabaw ng dalaga, natakpan silang dalawa ng kumot. Mabilis ang lahat ng nangyari at maging ang dalaga ay hindi naunawaan kung paano sila napunta sa ganoong alang-inang ayos. Nagpaliwanag si Fan na maaari niyang ipahiram ang kanyang damit at ibabalik na lamang yun dahil dalawa lamang ang kanyang pares. Makalipas ang ilang oras, dumating ang tren sa destinasyon. Nagmadali silang bumaba. Hindi maiwasan ng dalaga ang mag-alala sa maaaring isipin ng iba sa suot niyang kasuutan, kaya tinanong kung saan nakuha ni Fan ang ganoong balabal. Agad niyang ipinatawag ang sasakyan upang sunduin sila. Hindi nagtagal, isang magarang pilak na kotse ang huminto sa harap nila. Binati ng driver ang dalaga mula sa bintana at halos hindi siya makilala dahil sa suot nito. Sumakay sila at di naglaon ay nakarating sa villa ng pamilyang X. Hiniling ng lolo ng dalaga kay Fan na maghintay muna habang nagpapalit ng damit ang kanyang apo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit suot ng dalaga ang mga damit ni Fan. Hindi malaman ng binata kung paano ipaliliwanag ang lahat ng nangyari, ngunit nasagip siya nang muling lumabas ang dalaga dala ang isang pakete ng kanyang mga gamit. Ibinigay niya ang mga iyon at magiliw na inimbitahan si Fan na makisalo sa tanghalian bilang pasasalamat. Ilang sandali pa, naupo sila sa hapag at mabilis na kumain. Hinikayat siya ng dalaga na huwag magmadali sapagkat siya mismo ang nagluto. Nang masabi ni Fan na masarap ang pagkain, ngumiti ang matanda at nagbiro na sa kanilang anyo ay naalala niya ang kanyang kabataan, bagaman siya ngayon ay matanda na at hindi na makagalaw ang kanyang mga binti. Napansin ni Fan na humigit kumulang 20 taon na ang nakalipas mula nang masugatan ang binti ng lolo dahil sa pagsabog. Napahinto ang lahat sa pagkagulat at napatingin sa kanya. Maingat niyang ipinaliwanag na hindi mahirap gamutin ang ganoong pinsala at ilang minuto lamang ang kailangan upang maibalik ang galaw. Nataranta ang dalaga sa kung paano niya nalaman ang detalye at kung paano niya ito gagamutin.
Ipinaalam ni Fan na hindi siya gagamit ng mahika at ang kailangan lamang ay umupo nang hindi gumagalaw ang matanda. Yumuko siya bilang paggalang at binanggit na karangalan niyang matutuhan ang paraang iyon mula sa kanyang guro. Sinimulan ni Fan ang marahang pagmamasahe sa binti ng matanda. Hindi ikinatuwa ng ilan ang ideya at inakalang ginagawa lamang iyon upang aliwin ang lolo. Ngunit sa isang sandali, tila may enerhiyang kumislap mula sa kamay ni Fan na parang kidlat at tumuon sa binti ng matanda. Bigla nitong naramdaman ang kanyang mga daliri sa paa. Hindi makapaniwala ang matanda habang unti-unti niyang naigagalaw ang binti na 20 taon nang hindi gumagalaw. Napaiyak sa tuwa ang dalaga. Iminungkahi ni Fan na subukan ng matanda na tumayo at paalalahan ang alagaan ng binti sa loob ng unang 6 na buwan. Nagpasalamat ang lolo at nag-alok na ibigay ang anumang nais ng binata, nagtatanong kung saan nagmula ang isang batang may pambihirang kakayahan. Ninais niyang manatili si Fan sa kanilang piling, ngunit naghanda na itong umalis at sinabing wala siyang kailangan at naparoon lamang upang ibalik ang mga gamit. Sinubukan pa siyang pigilan ng matanda, binabanggit ang impluwensya ng kanilang pamilya, subalit nanindigan si Fan na dapat lutisin ng bawat isa ang sariling problema. Umalis siya patungo sa hindi tiyak na direksyon. Napagtanto ng matanda na hindi niya sapat na pinahalagahan ang binata at tinanong ang kanyang apo kung alam nito kung saan nagmula si Fan. Ipinahayag ng dalaga na nagkakilala lamang sila sa tren at wala man lang siyang numero nito. Samantala, hinanap ni Fan ang pamilyang CF upang ibigay ang liham. Nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang guro, napilitan silang tanggapin ito. Ayon sa mapa na ibinigay ng guro, malapit na siya sa kanyang patutunguhan. Sa di inaasahang sandali, biglang huminto ang isang kotse sa harap niya at halos matalsikan siya ng tubig mula sa isang lusak. Agad na ginamit ni Fan ang kanyang kakayahan upang manatiling tuyo, na tila sinipsip ng alon ang tubig palayo. Maayos siyang naglakad at nilampasan ang lugar. Samantala, bumaba mula sa sasakyan ang isang dalagang halatang inis sa walang katapusang pagiging abala ng kanyang ama, na ikinukwento niya sa driver. Binanggit pa niyang maaaring ang driver na lamang ang dumalo sa susunod na pagpupulong sa paaralan kapalit ng ama. Lumapit ang dalaga kay Fan at mayabang na hinarap siya, nagbabanta dahil sa kanyang tingin. Napansin ni Fan ang kapabayaan sa pagmamaneho na muntik nang makasama sa kanya, kaya't nagmadali siyang magtanong tungkol sa isang taong nagngangalang Sahi at ipinakita ang isang photocard. Nagalit ang driver sa kanyang kilos, ngunit hindi yun pinansin ni Fan habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pakay. Napagtanto ni Sia na ang binatang nasa harapan niya ay hindi pala basta-basta, at sa sandaling iyon ay sumagi sa isip niya ang posibilidad na isa itong anak ng kanyang ama sa ibang babae. Sa pag-iisip niya, mas nakatatanda ang lalaki kaysa sa kanya, kaya't hindi malayong siya pa ang maging anak sa labas. Dahil dito, agad niyang napagtanto na hindi niya maaaring hayaang makaharap ng binata ang kanyang ama. Nanatili siyang kalmado at sinabi na wala siyang alam sa taong binabanggit nito. Idinagdag pa ng driver na walang karapatan ang binata na banggitin ang pangalan ng kanyang amo. Muling nagtanong si Fan, at sa sandaling yun ay tuluyan ang nakumpirma sa isipan ni Sia na si Sahay nga ang tinutukoy at yun ang kanyang ama. Matalim niyang ipinahayag na hinding-hindi niya hahayaang tumapak ang binata sa kanilang tahanan at kailanman ay hindi niya ito kikilalaning kapatid. Tahimik na pinakinggan ni Len ang kanyang mga salita. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang sobra na may liham sa ulo ng dalaga. Ipinahayag niyang wala siyang pakialam kung ibibigay man o hindi ang liham sa kanyang ama. Ngunit iniwan niya ito dahil hinihiling ng kanyang guro ang isang pagpupulong sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay tuluyan siyang nagpaalam. Doon lamang napagtanto ni Sia na hindi pala kapatid ang binata, dahil malinaw na ang utos ay nagmula sa isang guro. Samantala, naglakad si Fan sa mga lansangan, naghahanap ng matutuluyan para sa gabi at iniisip kung saan siya maaaring maghanap ng trabaho. Huminto siya sa tapat ng isang hotel, inakalang baka makapasok siya roon bilang tagahugas ng pinggan. Sa sandaling yun, nabalot siya ng usok mula sa biglaang paghinto ng isang sasakyan. Mula sa likurang pinto ay bumaba ang isang dalagang nakasuot ng eleganteng bestida. Siya ay isang sumisikat na bituin sa pelikula na nagngangalang Lei Yuan, at agad siyang pinalibutan ng mga tagahanga na sumisigaw ng kanyang pangalan at bumibigkas ng kung ano-anong labis na papuri. Nagtaka si Fan kung sino ang dalagang yun at kung bakit napakarami niyang tagahanga. Habang sinusuri niya ang mukha nito, bigla niyang nakilala ang dalaga.
Siya pala ang kanyang nakatatandang kapatid. Bumalik sa alaala niya ang mga panahong bata pa ito, palaging nakangiti at laging sinasabi na hinding-hindi sila maghihiwalay. Napuno ng pananabik si Fan at inusisa ang sarili kung naaalala pa kaya siya ng kanyang kapatid. Lumapit siya, sinisingit ang sarili sa gitna ng mga tao, at tinawag ang pangalan nito upang mapatigil siya. Lumingon ang dalaga na may pagtataka at tinignan siya, ngunit hindi niya siya nakilala. Patuloy na iginiit ni Fan at hiniling na pagmasdan siyang mabuti, subalit mariing itinanggi ng dalaga na nagkakilala sila. Naging alisto ang mga bodyguard at agad siyang pinalibutan, pinigilan siyang lumapit at tuluyang itinumba sa lupa. Pinagsabihan siyang huminto sa panggugulo sa isang sikat na tao. Sa sandaling yun, napagtanto ni Fan na hindi na siya kilala ng kanyang kapatid. Samantala, nagtungo na si Yuan sa loob ng hotel. Mabilis na nakawala si Fan sa mga bodyguard, na lubhang nagulat sa lakas na ipinakita niya. Napagtanto nilang kailangan siyang pigilan bago siya makarating sa dalaga, ngunit sa kabila nito ay nakapasok si Fan sa hotel ng walang sagabal. Naiwan na lamang ang mga bodyguard na nakatitig sa kanya. Sa loob ng isa sa mga silid, naroon si Chen Gangzi na patuloy na ginugulo si Yuan. Pilit niyang pinakikilos ang dalaga at hinihiling ang pagsunod, habang ipinaliwanag naman ni Yuan na dapat siyang umayos sa asal. Ngunit naging mayabang ang lalaki, sinasabing sanay siya sa pakikitungo sa mga sikat na babae at idinagdag pa na ang ama ng dalaga mismo ang nag-anyaya sa kanya. Patuloy na tumutol si Yuan at hiniling na siya ay lubayan. Hinayla siya ng lalaki sa kamay habang nagpupumiglas siya. Ang mga gwardya sa labas ng pinto ay nag-aalangan, alam nilang mapapahamak sila alinman sa mangyari. Sa puntong yun, biglang pumasok si Fan sa silid sa pamamagitan ng bintana at malakas na sinipa ang lalaki, tinawag itong isang hamak na tao. Lumipad ang katawan ni Chen hanggang sa kabilang dulo ng silid. Hindi niya maunawaan kung saan nagmula ang umatake. Nakilala siya ni Yuan bilang ang binatang lumapit sa kanya sa kalye kanina. Sinubukan niyang kausapin si Fan, ngunit dumating ang mga bodyguard ng lalaki. Nagbanta si Chen na kung hindi maayos ang usapan ay tuluyan ng mawawasak ang karera ng aktres. Natigilan si Yuan sa gilid, walang magawa. Nauunawaan ni Fan na wala nang ibang tutulong sa dalaga. Sa isang iglap, sumugod siya kay Chen at sinipa ito sa ulo. Itinutok ng mga bodyguard ang kanilang mga baril, subalit walang kahirap-hirap na binali ni Fan ang baril gamit ang kanyang mga kamay. Namutla sa takot ang mga gwardya sa ipinakitang lakas. Napagtanto nilang hindi sila makakalaban sa isang batang may kakayahang tila isang maestro na. Nagbabala si Fan na kung makikialam pa sila, yun na ang huli nilang gagawin. Nawala ang tapang ng lahat. Nakiusap si Chen na huwag na siyang saktan pa. Inapakan siya ni Fan at mariing ipinahayag na hinding-hindi niya dapat saktan si Yuan, kung hindi ay tuluyan siyang lilipulin. Mas idiniin pa niya ang paa hanggang sa sumuko ang lalaki, duguan at lubhang kaawa-awa. Upang mas maintindihan ang babala, malakas na sinuntok ni Fan ang sahig, lumikha ng butas, bago niya tuluyang binitawan ang binatang amo. Tinulungan ng mga bodyguard si Chen na makatayo. Lumapit si Yuan at nagpasalamat kay Fan, tinanong ang kanyang pangalan at nagbanggit na baka magkasabay pa sila ng pag-aaral. Nanatiling tahimik si Fan sa una, saka sinabi na nagkamali lamang siya at wala nang dapat ipagpasalamat. Gayunpaman, napansin ni Yuan ang lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Samantala, sa bahay ni Sahay, tinanong ng ama ni Sia kung saan patungo ang disipulo ng maestro, at sinabi niyang ang sulat kamay ay tunay na mula sa immortal na guro. Sinabi ni Sia na hindi niya alam ang patutunguhan ng binata, iniabot lamang ang liham at umalis na ito. Halos mabaliw sa panghihinayang ang kanyang ama, ipinaliwanag kung gaano kalakas ang immortal na maestro at kung paanong ninanais ng lahat na maging katulad niya, kaya't isang malaking pagkakamali ang palayain ang kanyang disipulo. Sa sandaling yon, tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, naroon si Lolo G sa kabilang linya, hinahanap ang batang maestro. Ikinwento niya ang nangyari sa kanyang binti at kung paano ito gumaling sa loob lamang ng ilang minuto. Labis na nabigla ang ama ni Sia sa kanyang narinig, sapagkat ngayon lamang niya lubos na naunawaan kung anong pagkakataon ang kanilang pinalampas. Agad na iniutos ng ama ni Sia na hanapin ang batang maestro. Ipinahayag niya na ang binata ang nagpagaling sa binti ni Lolo G na 20 taon ang nagpapahirap dito,
at mariing idinagdag na hindi dapat bumalik si Sia sa bahay hanggat hindi niya natatagpuan ang batang maestro. Lubhang nagulat si Sia sa utos na iyon. May halong galit at pagkalito, mabilis siyang lumabas ng bahay. Sa mga sandaling yun, nagsimulang pumasok sa isip niya ang pagdududa sa ugnayan ng kanilang pamilya sa binatang yun. Higit pa roon, napakalawak ng Ronang City at wala siyang ideya kung saan magsisimula ng paghahanap. Dahil alam niyang may dala itong bag ng mga gamit, inisip niyang maaaring nagtatrabaho ito sa isang construction site. Nakipag-ugnayan din siya sa pamilyang Z upang tumulong sa paghahanap, o higit na tama, upang ipagawa sa iba ang halos lahat. Samantala, aktibong naglibot si G sa iba't ibang construction site sa pag-asang makita ang binata. Sa kabilang banda, si Fan ay abalang nagbubuhat ng mga hollow block sa isang construction site. Habang naglalakad, bigla siyang napabahing. Napansin iyon ng kasamahan niya at tinanong kung siya ay may sipon. Tumanggi si Fan at mahinaong binanggit na may bumanggit lamang sa kanya kaya siya napabahing. Nagbiro ang kasama na sa ganitong talento ay mas nararapat siyang manghula kaysa magbuhat ng mga bloke. Sumagot si Fan na masama yun sa kalusugan at sinabing itigil na ang ganoong usapan dahil hindi ito nauunawaan ng kausap. Idinagdag pa ng lalaki na may kadate siya sa gabing yun at huwag nang hintayin si Fan sa dormitoryo. Sa sandaling yun, napansin ni Fan na nangingitim ang acupuncture point ng lalaki, palatandaan ng masamang mangyayari. Pagsapit ng gabi, nagkita ang lalaki at ang kanyang kasintahan sa isang parke. Tinanong niya kung gaano ito katagal naghintay. Ngumiti ang dalaga at sinabing sapat na yun upang mainip. Sa parehong oras, napadaan si G sa lugar na tinitirhan ni Fan. Bigla niyang narinig ang mga kakaibang tunog mula sa direksyon ng kagubatan. Kinabahan siya at nais nang umalis, ngunit hindi tumigil ang mga tunog. Makalipas ang ilang segundo, isang matinis na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Hindi niya maunawaan ang nangyayari, at dahil sa kuryusidad ay dahan-dahan siyang lumapit at sumilip mula sa likod ng mga palumpong. Ang nasaksihan niya ay isang nakapanghihilakbot na tanawin. Isang dagwang binata ang nakahandusay sa lupa, at sa tabi nito ay may isang dalagang may pulang mga mata at kulay abo ang balat. Sa matinding takot, napasigaw si G. Agad na napalingon ang nilalang at tinutok ang pansin sa kanya. Walang pag-aatubili, hinabol siya ng halimaw. Natural na tumakbo si G ng buong lakas habang sumisigaw ng saklolo. Mabilis siyang naabutan ng zombie at nahawakan ang kanyang jacket, pilit siyang hinihila. Tumalon ang halimaw mula sa likuran, handang tapusin ang pag-atake. Sa kritikal na sandaling yun, biglang lumitaw ang mga taong nakasuot ng itim na balabal at tinulungan si G. Sinubukan nilang hulihin ang halimaw at sa simula ay nagtagumpay sila. Inutusan nila si G na tumakas kaagad habang sila ang baalang humarap sa zombie. Sa kanyang isipan, inakala ni G na ang mga ito ay katulad ng batang maestro, mga taong may pambihirang kakayahan. Ngunit biglang nagwala ang halimaw at isa-isang inihagis ang mga umaatake. Hindi inaasahan ng mga taong nakaitim ang ganitong lakas at hindi nila ito nakayanan. Tinamaan sila ng malalakas at matutulis na suntok. Napagtanto ni G na wala silang laban sa nilalang at muli siyang tumakbo. Muling sumugod ang zombie sa kanya, ang mga pulang mata nito ay nakatuon sa kanya. Sa matinding takot, nanigas si G at hindi na makagalaw. Napaiyak siya, napagtantong hindi na siya makakatakas. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Fan. Sa isang mabilis at malakas na hampas, tinamaan niya ang zombie at bumagsak ito. Tinakpan niya ang nanginginig na si G gamit ang kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay tila nababalot ng mahiwagang apoy. Nawala ng malay ang halimaw at bumagsak sa gilid. Lumapit si Fan kay G at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon sa construction site ng ganoong oras. Hindi siya sumagot at sa halip ay humagulgol sa kanyang balikat. Sa gitna ng takot at ginhawang naramdaman, niyakap siya ni G at sinabi na muntik na siyang mamatay sa takot. Napansin ni Fan ang kaaya-ayang halimuyak na nagmumula sa kanya. Samantala, napansin ng mga taong mula sa misteryosong organisasyon na ang katawan ng zombie ay tila gawa sa bakal. Namangha sila sa lakas ng suntok ng binata at nagtatakang inisip kung saan nagmula ang ganitong kapangyarihan. Isa sa kanila ang nagtanong kung sino ang guro ni Fan at kung nais niyang sumali sa kanilang hanay. Ipinaliwanag na ang kanilang organisasyon ay humahawak ng mga supernatural na insidente. Tumanggi si Fan na banggitin ang kanyang guro at sinabing hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kanila.
Ipinangako ng lalaki na kung sasali siya ay makatatanggap siya ng pinakamataas na antas ng benepisyo, ngunit tumanggi pa rin si Fan. Hindi ikinatuwa ng lalaking nakaitim ang tila pagmamaliit ng binata. Ipinahayag niya na buburahin nila ang alaala ni Fan upang hindi magdulot ng takot sa publiko. Naghanda ang mga kasamahan niyang gawin yun, ngunit hindi yun pinahintulutan ni Fan. Sa isang bugso ng hininga, hinaipan niya ang kamay ng isa sa kanila at pinigilan ang paggamit ng kakayahan nito. Napansin niyang hindi matatag ang kanilang teknik at mariing ipinayo na kailangan pa nilang magsanay ng mas maingat. Hindi yun nagustuhan ng grupo at sinabing labis ang kumpiyansa ng binata kahit may potensyal. May nagsabi ring nasa ika-6 na antas lamang ang lakas ni Fan at hindi siya katapat sa kanila, na hindi lahat ng bagay ay nalulutas sa pamamagitan ng labanan at may mga pagkakataong kailangang matutong magparaya. Sa gitna ng tensyon, may isang matandang miyembro ng organisasyon ang nakakilala kay Fan at tinawag siyang Master. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya roon at kung totoo bang nasa ika-6 na antas ang kanyang lakas. Naging interesado si Fan sa usapang yun at hiniling ang paliwanag. Ipinaliwanag ng matanda na ang lakas ay nahahati sa 10 antas, mula sa pinakamahinang ika-10 hanggang sa pinakamalakas na una, at may umiiral ding likas o innate na lakas. Naalala ni Fan ang itinuro ng kanyang guro tungkol sa innate level 3 taon na ang nakalipas. Doon niya napagtanto na siya ay bumagsak sa ika-6 na antas, isang bagay na hindi niya ikinatuwa. Ipinahayag ng kinatawan ng organisasyon na masyado pang bata si Fan para sa ika-6 na antas at sa hinaharap ay tiyak na makaapekto siya sa maraming pangyayari. Ibinigay nito ang isang calling card at sinabing kung kakailanganin niya ng tulong ay maaari siyang makipag-ugnayan. Nakasaad doon na ang organisasyon ay tinatawag na Dragon at ang pangalan ng lalaki ay Chen Ai. Hindi pa rin pamilyar kay G ang organisasyong yon. Humingi siya ng paumanhin kay Fan at sinabi na labis lamang siyang nag-alala. Patuloy pa ring palaisipan kay Fan kung bakit siya pinuntahan ni G sa construction site sa gitna ng gabi, kaya muling ibinalik ang tanong. Sa wakas, ipinaliwanag ni G na may isang ginang ang nagsabi sa kanya ng posibleng kinaroroonan niya. Ipinahayag ni Fan na tunay siyang nagtatrabaho sa isang construction site at nagbubuhat ng mga hollow block dahil kailangan niya ng pera para sa pagkain. Dahil dito, humingi si G ng tulong para sa kanyang lolo na si Shio at sinabi na kapag nagawa yun ay maaari nang magtrabaho si Fan saan man niya naisin sa Ronchin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating sila sa bahay ng lolo ni So. May nagtanong pa kung nais ba nilang kunin si Fan bilang tagapag-alaga, subalit ipinaliwanag ni G na ang tanging kailangan lamang ay ang gamutin ang paa ng lolo ni Shu. Sa simula ay mariing tumanggi si Fan na tumulong dahil ayaw niyang masangkot sa karma at saglit na napatigil ang lahat. Sa sandaling yun ay lumitaw si Kahai sa may pintuan ng bahay. Itinuro ni Shia ang binata na nagbigay sa kanya ng liham. Agad namang lumapit si Kahai kay Len at tinawag siya, sinasabing matagal na niyang hinahanap ang tinatawag na immortal baby. Nagtanong si Fan kung siya nga ba yun, at may ngiti itong umamin. Hiniling ni Kahai na pagalingin ang paa ni So at nangakong ibibigay ang anumang nais kapalit nito. Batid niya na ang isang may ganitong pambihirang kakayahan ay kailangang manatiling malapit sa kanya, kaya walang pag-aalinlangan niyang inalok ng pabor si Fan. Sa huli ay pumayag si Fan, lalo na nang ibigay ni Shia ang liham. Makalipas ang ilang sandali ay nasa loob na sila ng bahay kung saan naghihintay ang lolo ni So. Tinanong nito kung ang binatang yun nga ba ang pinag-uusapan ng lahat. Maikling ipinahayag ni Fan na siya nga yun at agad niyang hiniling na iunat ang paa upang masimulan ang paggagamot. Napansin ng lolo na tila kapos sa pasensya at oras ang binata kaya nagbitiw ito ng banta na kung hindi gagamutin ang kanyang paa ay babaliin niya ang kay Fan bilang ganti. Pinakiusapan ni G ang kanyang lolo na huwag magsalita ng ganoon dahil baka tumanggi ang binata. Ipinaliwanag naman ni Fan na hindi kayang baliin ang kanyang paa dahil matagal na itong nabali ng kanyang guro. Dagdag pa niya na ang paa ng matanda ay may pinsala na sa loob ng 20 taon at lalo lamang lumala dahil sa maling paggagamot na bamara sa mga daluyan ng chi, dahilan upang patuloy itong makaramdam ng kirot sa loob ng mahabang panahon. Nagtaka ang lolo ni G kung bakit nanahimik lamang si So sa lahat ng panahong yon, at tinanong naman ni So kung paano nalaman ni Fan ang tungkol dito. Sinagot ni Fan na hindi mahalaga kung paano niya ito nalaman, ang mahalaga ay magamot ang paa. Inilapat niya ang kanyang kamay sa tuhod ni So at tila may damaloy na alon ng enerhiya.
Ipinaliwanag na inaalis niya ang naipong stagnant qi. Isang maitim at malagkit na substansya ang dahan-daang lumabas mula sa tuhod ng matanda. Pagkaraan ng ilang segundo ay sinabi ni Fan na tapos na ang paggagamot at maaari nang igalaw ni Su ang kanyang paa. Hindi makapaniwala ang lolo ni Su sa kanyang nasaksihan dahil tunay ngang naigagalaw na niya ang paa. Tinanong niya kung ano ang nais ni Fan bilang kapalit, subalit tumanggi ito sa anumang gantimpala. Ipinahayag niyang kailangan na niyang umalis dahil ayaw niyang lumikha ng sunod-sunod na ugnayang karmiko. Hindi nagustuhan ni Fan ang unang pag-uugali ni Su, at labis na nagulat ang lahat sa kanyang kababang loob, lalo na nang mapagtanto nilang tunay siyang kumikilos na parang isang immortal. Pinigilan ni Ji si Fan at nagpahayag ng hangarin na makahanap siya ng maayos na trabaho. Napansin ni Kahay na may isang bakanteng posisyon para kay Len at nangakong aayusin niya ang lahat kung nanaisin nito. Ginawa niya ang lahat upang manatili ang batang master dahil mas mabuting nasa kanilang panig ang ganitong uri ng talento. Biglang napatingin si Fan sa telebisyon kung saan ipinapakita ang kanyang kapatid. Nagpasya siyang manatili dahil hindi niya maiwasang gustong makatagpo ang kapatid. Napansin ni Ji ang kanyang pagtitig at ipinaliwanag na hindi madaling makalapit dito dahil mula ito sa Ganlin. Nag-isip sandali si Fan at nagtanong kay Ji kung ganoon nga ba kahirap magpalaki ng isa pang bata. Ngumiti si Ji at sinabi na handa silang magpalaki ng lahat ng bata sa bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na kakaibang tanong, bumalik sa alaala ni Fan ang isang masakit na sandali ng kanyang kabataan nang siya ay iwan ng kanyang mga magulang at kapatid. Napansin ni Ji ang paglungkot ng kanyang mukha at nais niya itong aliwin bilang ganti sa tulong na ibinigay nito. Lumapit siya at marahang hinawakan ang ulo ni Fan, sinasabing huwag siyang malungkot. Habang papalapit sila sa isa't isa, pilit na inuunawa ni Len ang nangyayari. Sa isang iglap ay nagbanggaan ang kanilang mga ulo at kapwa sila nagulat sa pangyayari. Inisip ni Fan na sinadya yun, samantalang si Ji naman ay nasaktan at tumalikod ng may sama ng loob. Nagtaka si Len sa kanyang nasaksihan. Napansin ni Sahay na tila sinusubukang ailapit ni Ji si Fan sa kanyang panig, at hindi niya ito maaaring payagan. Para sa kanya, nararapat na mahulog ang loob ni Fan kay Shia upang maging manugang niya ito, subalit malinaw na hindi interesado si Shia. Inanyayahan siya ng ama na umupo sa tabi ni Len ngunit mariin itong tumanggi. Sinabi ng ama na kung pakakasalan niya ito ay hindi na siya maghahirap kailanman. Tumugon si Shia na kung papayagan ng maagang relasyon ay marami siyang ibang pagpipilian. Pinatahimik siya ng ama. Sa sandaling yun ay tumingin si Fan sa kanya at nagpasya si Sahay na makinig sa Immortal Baby ng may galak. Tinanong ni Len kung kasama sa trabaho ang pagkain at tirahan, at agad namang tiniyak ni Sahay na kasama ang lahat dahil nais niyang tumira si Len sa kanilang bahay. May lihim siyang inaasahang mangyari sa pagitan nito at ni Shia. Inanyayahan ni Ji si Len na manirahan sa kanya ngunit tumanggi ito, sinasabing ayon sa turo ng kanyang guro ay mali ang tumira sa bahay ng isang babae. Unti-unti, mas lalo niyang hindi nagugustuhan ang imahe ng guro sa isipan ni Ji. Pagsapit ng gabi ay nanirahan na si Fan sa bahay ni Sahay. Sinabi nito na handa na ang silid ni Len at maaari na siyang magpahinga matapos matuyo ang kanyang buhok. Bago pumasok sa silid ay muling nagtanong si Fan at nakatanggap ng positibong sagot na may ngiti. Pagkatapos nito ay nagmadali na siyang magpahinga. Samantala, sa loob ng silid ay hinihiling ni Sahay sa kanyang asawa na ihanda ang pinakamagandang lingiri para sa kanilang anak kapag ito ay lumabas ng paliguan. Tumutol ang asawa at sinabing parang ibinebenta na nila ang kanilang anak ng masyadong maaga. Ipinaliwanag ni Sahay na nais lamang niyang masiguro ang magandang kinabukasan at hindi ipagbili ang kanilang anak. Pinayuhan siya ng asawa na beripikahin muna ang pagkatao ng binata at tawagan ang kanyang ama na may kakilala sa kagalang-galang na Immortal Master. Napagtanto ni Sahay na may katwiran nito. Pinatulog niya si Shia sa ibang silid habang iniisip niyang tawagan ang kanyang ama upang alamin ang tunay na pinagmulan ni Fan. Samantala, napansin ni Fan na kakaiba ang silid na inihanda para sa kanya dahil kalat-kalat sa loob ang mga laruan ng bata. Bigla niyang narinig ang isang hindi maipaliwanag na tunog. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang may isang zombie sa labas ng bintana na pilit pumapasok sa kanyang silid. Inisip ni Fan na marahil ay dumating yun upang maghayganti dahil kay Ji. Sa mismong sandaling yun ay biglang tumalon ng patay mula sa bintana at nabasag ang salamin.
Agad na kumilos si Fan at hinarap ang nilalang. Mula sa labas ng silid ay nagtanong si Hai kung ayos lang ang estudyante. Kalmadong sumagot si Fan na wala namang problema at sinabi lamang na may isang ipis na gumugulo sa kanyang pagtulog. Hinikayat siya ni Hai na magpahinga na at kinabukasan na lamang sila magtatrabaho. Tahimik na pinilipit ni Fan ang leeg ng zombie at matapos yun ay mahinaong tumugon kay Uncle Kai na ayos na ang lahat. Bumalik si Sir sa silid ng mag-asawa at sinabi sa kanyang asawa na nakontak na niya ang kanyang ama. Napansin ni June na mas maasikaso siya kaysa dati. Sa oras na yun ay lumabas si Shia mula sa banyo na balot lamang ng tuwalya. Hindi niya maunawaan kung bakit may mga taong nakatayo sa tapat ng kanyang silid. Naalala niya ang pangalan ng binatang bagong dating. Nang buksan niya ang pinto, nasalayan niya si Fan na sinusunog ang katawan ng isang nilalang gamit ang mahika. Agad niyang isinara ang pinto at inakalang guni-guni lamang yun. Ngunit nang muli niyang buksan, nakita niya si Fan na yakap ang kanyang stuffed toy. Agad na nilapitan ni Shia si Fan upang malaman kung paano siya napunta sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Fan na siya mismo ang nagtalaga sa silid na yun para sa kanya sa gabing yun. Hindi naniwala si Shia at iginiit na imposible yun dahil yun ang kanyang silid, at inakusahan pa ang iba na nagsisinungaling. Nang maglakad siya ng kaunti, doon niya napansin na basag ang bintana. Lalo siyang nalito at unti-unting nilapitan ang lugar upang masiguro na hindi siya nananaginip. Nang matiyak niyang totoo ang lahat, humingi siya ng paliwanag kay Fan kung ano ang ginagawa nito sa kanyang silid at kung bakit wasak ang bintana. Ipinaliwanag ni Fan na may isa pa siyang zombie na hinarap. Lubos na nagulat si Shia at sa kanya napagtanto na totoo nga ang lahat. Saglit siyang natakot at nataranta. Dahil sa takot, hinawakan niya si Fan at hinayla pabalik sa silid, hinihiling na huwag na siyang iwan. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng kanyang mga magulang, na inakalang nagkaroon na ng biglaang pagbabago at lakas ng loob ang kanilang anak. Hindi nila inasahan ang ganoong kilos mula sa isang batang dalaga. Napansin ni Hai na malapit nang bumalik ang kanyang ama at na nararapat na muling magsanib ang pamilyang Z at ang pamilyang Shi. Gabi na at ang lahat sa bahay ay natulog na. Nanatiling gising si Fan at nag-isip tungkol sa mga zombie, malinaw sa kanyang isipan na hindi yun dumating doon ng kusa. Hindi niya maunawaan kung bakit ito lumitaw, at naisip niyang marahil ay may natitirang emosyon pa ang nilalang, lalo na nang marinig niyang hinihingi nito ang buhay ng babae bilang kabayaran. Kinabukasan ng umaga, magkasamang pumasok sa trabaho sina Shia at Fan at naglibot sa lungsod sakay ng sasakyan. Mula sa bintana ay minasdan ni Fan ang tanawin. Huminto si Hai sa tapat ng isang gusali at ipinaliwanag na may inihanda siyang trabaho para kay Fan sa advertising department para sa kalalakihan. Idinagdag pa niya na hindi naman mahirap ang pag-inom ng tsaa araw-araw sa opisina. Nagpasalamat si Fan at sinabi na ang mahalaga sa kanya ay may matitirhan at makakain, at gagawin niya ang lahat ng makakaya sa kanyang trabaho. Ngumiti si Hai at naisip na tiyak na magsisikap ang binata sa larangang yun. Bumaba si Fan mula sa sasakyan at pumasok sa gusali patungo sa opisina. Habang naglalakad, napapansin siya ng mga empleyado na nagtataka kung sino siya. Pumasok siya sa advertising department at patuloy namang nagbulungan ang iba, iniisip kung ano ang pakay niya at kung may mahalagang sadya ba siya. Lumapit si Fan sa receptionist at nagtanong tungkol sa trabaho. Binanggit na si Uncle Sahi ang nagsabi sa kanyang pumunta roon. Nag-alinlangan ang babae at sinabi na pawang kababaihan lamang ang nasa departamentong yun. Makalipas ang sandali ay lumitaw sa pasilyo ang isang babae na nagpakilalang si Ai Yuan, ang PR manager. Ipinaalam sa kanya ng pinuno ang tungkol sa pagdating ni Fan. Ipinaliwanag ni Yuan na tatagal ng 3 buwan ang internship. Napansin din niya ang kasuotan ni Fan at sinabi na hindi iyon angkop. Kaya nagkataong may kaibigan siyang nagdala ng bagong damit para sa kanya. Ipinakita niya ang locker room kung saan naroon ang bagong uniforme. Agad na nagpalit ng damit si Fan at napansin niya ang isang maayos at eleganteng tuxedo na suot niya. Bukod sa maganda ang itsura, napakakomportable rin ang uniforme. Lumabas si Fan na may bagong anyo at tinanong kung sino ang nagbigay ng uniforme. Ipinaliwanag ni Yuan na isang babaeng nagngangalang Ji ang nagbigay nito. Napagtanto ni Fan na si Ji ngayon at siya ay lihim na natuwa. Inutusan siya ni Yuan na maghintay muna sa kanyang lugar habang inaayos nito ang mga kinakailangang dokumento.
Habang nakaupo, napalibutan siya ng mga empleyadang babae na hindi maitago ang paghanga. Nagsimula silang magtanong kung ano ang kanyang relasyon sa pamilyang Shi dahil alam nilang personal siyang tinanggap ng pinuno. Pinili ni Fan na huwag silang pansinin. May isang babae pang nag-alok na tutulungan siyang makibagay at turuan ng kung ano-anong paraan. Sa sandaling yun ay pinabalik ni Yuan ang lahat sa kani-kanilang trabaho at agad namang nagsipag-alisan ang mga ito. Napag-isip ni Fan na mabuting tao si Yuan at bukod pa roon ay tunay siyang tumutulong. Makalipas ang ilang minuto ay isinama siya ni Yuan sa isang pulong kasama ang kliyente. Naiwan ang mga babae sa opisina na masiglang nagtsismisan, sinasabing si Yuan ang sumama sa mabigat na responsibilidad sa negosasyon. Dumating sila sa isang hotel kung saan naghihintay ang kliyente. Pinayuhan ni Yuan si Fan na maging maayos ang kilos dahil paparating na ang kausap nila. Sa sandaling yun ay lumapit sa kanila ang isang hindi kilalang matabang lalaki at binati sila. Ibinati rin siya ni Yuan at nagpasalamat sa oras na ibinigay nito. Napansin ng pinuno ng Tian ang lambot ng mga kamay ni Yuan at ngumiti ito ng may ibang pakahulugan. Tumawa si Yuan ng pilit at sinabi na hindi pa rin nagbabago ang kanyang mga biro. Tinanong niya kung nag-iisa lamang itong dumating at sumagot ang lalaki na sapat na ang isang tao dahil napag-usapan na raw ang lahat at ang kailangan na lamang ay ang pagsang-ayon ng PR manager. Hindi agad na unawaan ni Yuan kung anong uri ng pagsang-ayon ang tinutukoy, kaya ipinaliwanag niya na ang kulang na lamang ay ang pirma sa kontrata. Dahan-daang nagbigay ng pahiwatig ang pinuno ng Tian, ipinapakita na ang pirma ay darating lamang kung siya ay papayag sa hindi malinaw na hinihingi nito. Sa sandaling yun ay biglang inihagis ni Fan ang isang chopstick patungo kay Tian at tumama ito sa kamay na inaabot na sana si Ai. Agad na binawi ni Tian ang kanyang kamay, hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Humingi ng paumanhin si Fan at ipinaliwanag na tila aksidenteng lumipad lamang ang chopstick mula sa kanyang kamay, bagay na ikinatawa niyan. Gayunman, nagalit si Tian at iginiit na palayasin ang binata, kung hindi ay hindi na raw magkakaroon ng anumang usapan tungkol sa pagpirma ng kontrata. Nanatiling kalmado si Ai at tahasang ipinahayag na wala siyang pakialam kung pipirma man o hindi ang kontrata, dahil hindi rin naman niya talaga nais ang kasunduang yun. Sa harap mismo ni Tian, pinunit niya ang kontrata. Lalong nagngit-ngit ang pinuno ng Tian at nagmamadaling umalis sa lugar, nagbabantang pagsisisihan niya ang ginawa. Humingi ng paumanhin si Fan dahil sa nasirang kasunduan, subalit iba ang pananaw ni Yuan. Sa halip na magalit, pinasalamatan niya si Fan at sinabing tama ang lahat ng kanyang ginawa. Tahimik na sinabi ni Fan na siya ang unang taong nagpuri sa kanya sa trabaho. Nagtaka si Ai at tinanong kung siya ba ay anak ng chairman ng kumpanya at kung ano ang dati niyang ginagawa. Kalmadong ipinaliwanag ni Fan na dati lamang siyang nagbubuhat ng mga ladrilyo sa construction site at wala siyang anumang kaugnayan sa chairman. Lubos na nagulat si Ai. Hindi lamang sila nabigo sa isang multi-milyong kontrata, kundi mali rin pala ang hinala niyang may mataas na pinagmulan si Fan. Nagbuhos siya ng tsaa at tila nag-aalangan kung ang pagkabigo sa isang malaking kontrata ay kinakailangang magdulot ng masamang kahihinatnan. Ipinaliwanag ni Fan na maaaring may ibang pagkakataon pa sa hinaharap, ngunit ang ganoong uri ng kasunduan ay mali, at malamang ay haantong lamang sa masamang kalagayan. Pinatigil siya ni Ai sa ganitong pananalita, subalit malinaw ang problema na kailangan na niyang magulat sa direktor tungkol sa nabigong kasunduan. Sinubukan ni Fan na pakalmayan siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Nang tanungin kung paano niya aayusin ang sitwasyon, sinabi ni Fan na aakuin niya ang buong responsibilidad at tatanggap ng saway mula sa mga nakatataas. Hindi malaman ni Ai kung ano ang sasabihin sa naging pasya ng binata. Makalipas ang ilang sandali, naroon na sila sa opisina ni Sahi upang humingi ng paumanhin sa nasirang proyekto. Labis ang galit ng direktor, sapagkat 6 na buwan niyang pinaghandaan ang proyekto kasama ang Tian at nasira lamang ito sa isang tanghalian. Nabanggit din kung paano napinsala ang pinuno ng Tian. Inamin ni Fan na siya ang tumama rito. Nang tanungin kung bakit niya ginawa yon, ipinaliwanag ni Fan na bagaman bago pa lamang siya sa trabaho, itinuro ng kanyang guro na ang taong may maruruming hangarin ay hindi dapat maging kasamahan, at malinaw na ginambala ni Tian si Yuan. Pinaniwalaan siya ni Sahi at inakalang ang aral na yon ay malalim na nakatanim sa binata. Napagtanto rin niya na may masamang binabalak si Tian at sa katunayan ay nailigtas pa siya ng batang empleyado.
Nakipagkamay siya kay Fan at sinabing tama ang itinuro ng kanyang guro, at ang mga taong may masamang pag-iisip ay dapat iwasan. Gayunman, dahil natigil ang proyekto, nakaranas ang kumpanya ng kaunting suliranin. Humiling si Sahi ng tulong ni Fan sa isang maselang bagay at nangakong magiging lubos na magpapasalamat ang kumpanya. Kinuha niya ang isang folder ng mga dokumento at tinanong kung maayos ang ugnayan ni Fan sa pamilyang X, dahil may pinagsasaluhan silang proyekto. Nabigla si Yuan na ibinibigay ng direktor ang ganoong responsibilidad sa isang baguhan. Gayunpaman, pumayag si Fan na tumulong. Tahimik na nasaksihan ni Ai ang pangyayari at nakaramdam ng pagkainis, dahil wala man lamang mas bihasang empleyado ang nabigyan ng pagkakataon. Tinanong ni Yuan kung nauunawaan ni Fan ang bigat ng usaping yun. Tumugon siya na malinaw sa kanya ang lahat at hiniling na ipaliwanag kung ano ang eksaktong kailangan niyang gawin. Ipinaliwanag ni Ai na dapat lamang niyang ipasa ang usapin sa tamang taong responsable. Minadali niya si Fan na sumama sa kanya patungo sa korporasyon ng pamilyang Shu upang makipagkita. Napansin ni Yuan na hindi sila makakapasok nang walang paanyaya. Sinabi ni Fan na ipakita lamang sa kanya ang daan dahil may kakilala siya roon, at inasahan niyang naroon si Shu at hindi nagtagal ay nasa harap na sila ng gusaling pag-aari ng pamilyang Shu. Agad na nagtungo si Fan sa checkpoint kung saan nakatayo ang gwardya, at hindi na siya napigilan ni Yuan. Ipinaliwanag ng gwardya na kailangan ng work pass o dokumento ng pagkakakilanlan upang makapasok at tinanong kung sino ang hinahanap niya. Sinabi ni Fan na si Juye T ang kanyang pakay. Tumanggi ang gwardya at sinabing hindi tumatanggap ng tagalabas ang pinuno ng pamilyang Shu. Sa sandaling yun ay dumating si Yuan mula sa likuran at sinabing mali ang kanilang dinaanan, sinusubukang ilayo si Fan. Habang nangyayari ito, huminto ang isang itim na sasakyan sa entrada at bumaba si G. Tinanong niya si Fan kung ano ang ginagawa nito roon at bakit siya pumunta sa kanya. Labis ang gulat ni Yuan nang mapagtantong magkakilala pala ang dalawa. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa gusali at umakyat sa opisina ni G. Binanggit nito ang posibilidad ng pakikipagtulungan kay Sahi ngunit may kaunting problema. Inakala ni Yuan na hindi maaaring maging ganoon kadali ang lahat. Nang tanungin kung ano ang problema, ipinaliwanag ni G na kailangan munang magtrabaho si Fan para sa kanya. Lalo pang nagulat si Ai. Walang pag-aalinlangan na tinanggihan ni Fan ang alok. Hindi maunawaan ni Yuan kung paano niya basta-basta tinatanggihan ang ganoong pagkakataon. Agad niyang inabot ang kontrata, ngunit ngumiti si G at sinabing nagbibiro lamang siya, saka muling kinuha ang dokumento. Tahimik na pinanood ni Yuan ang lahat, halos hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Idinagdag ni G na pipirmahan niya ang kontrata kung gugugulin ni Fan ang buong araw kasama niya, at binanggit pa na mura ang suot nitong damit at bibigyan niya ito ng panibago. Pumayag si Fan, at lalo pang tumibay ang hinala ni Yuan na may makapangyarihang pinagmulan ang binata. Nilagdaan ni G ang kontrata at sinabi na tatalakayin na lamang ang mga detalye sa kanyang assistant. Nagpasalamat si Yuan, samantalang hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Fan kung bakit siya labis na masaya. Ipinaliwanag ni G na napakaliit ng kanilang kumpanya at kung hindi dahil kay Fan ay hindi sana napirmahan ang kontrata. Ngayon, siya ay ituturing na bayani sa kanilang kumpanya. Habang nag-iisip si Fan, tiningnan siya ni G at tila sinusuri kung pinag-isipan ba talaga niya ang lahat ng nangyari. Hiniling ni G na samahan siya ni Fan at mag-shopping kasama niya. Inikat niya ang binata sa buong opisina habang kapansin-pansin ang mga empleyadong nakatingin sa kanila. May ilan na hayagang naiinis sa presensya ni Fan, may mga lalaking inisip ang sarili na mas gwapo at mas karapat-dapat para sa pinuno ng pamilyang G, at mayroon ding tumawa lamang sa labis na kumpiyansa ng mga yon, ipinapakitang hindi na sila ganoon kaguwapo sa paningin ng iba. Hindi nagtagal ay magkasama silang naglakad sa loob ng isang shopping center. Napansin ni Fan na halos lahat ng tao ay bahagyang yumuyuko kapag dumadaan si G. Nagtaka siya kung ganoon ba talaga kalaki ang impluwensya nito. Ipinaliwanag ni G na iginagalang siya ng mga tao dahil sa isang araw ay mas malaki pa ang nagagastos niya kaysa sa kinikita ng karamihan sa kanila sa loob ng isang buwan. Napansin niya ang suot na jacket ni Fan at sinabi na babagay sa kanya ang isang mas maayos na kasuutan. Tumugon si Fan na mas gusto niya ang simple at praktikal na pananamit, ngunit nagpumilit pa rin si G at hinikayat siyang subukan ng isang sweater. Nagustuhan ni Fan ang jacket, ngunit natarante siya nang makita ang presyong 20,000.
Naisip pa niyang itanong kung balat ba yun ng ahas. Hindi mapigilan ni G na titigan siya dahil kitang-kita ang pagbabago sa anyo nito. Ipinaliwanag ng sales lady na ito ay limitadong edisyon mula sa isang kilalang French master. Tahimik na sinabi ni Fan na kung ganoon, karaniwang produkto lamang yun na labis ang presyo, lalo na't itinuro ng kanyang guro na hindi bagay sa isang ermitanyo ang labis na luho. Gayunman, iginiit ni G na siya ang magbabayad gamit ang kanyang card, na ikinatuwa naman ng tindera. Sinabi ni Fan na kung siya ang magbabayad ng buwis, hindi na niya huhubaran ang jacket. Sa sandaling yun ay lumapit si Pansy Leyuan kasama ang ilang gwardya. Binati niya si G at sinabing pumayag na ang kanyang ina na magkausap sila. Hindi natuwa si G sa kanyang presensya at malinaw itong ipinakita. Mayabang na sinabi ni Pansy na walang karapatang mapalapit kay G ang isang tulad ni Fan at tinignan niya ito ng may pananakot. Kalmadong tumugon si Fan na ang kayabangan ay walang magandang patutunguhan at hindi niya nais ang masamang kahihinatnan. Lalong nang asar si Pansy at inalok pa ng 20,000 si Fan kapalit ng paglayo nito kay G. Tahimik na tumugon si Fan na si G nga ang nagbigay sa kanya ng damit na may parehong halaga, at ngayon ay nagbibigay naman si Pansy ng parehong halaga upang palayuin siya, ipinahihiwatig na may isa sa kanila ang tunay na hangal. Napatawa si G, habang si Pansy ay nagngit-ngit sa galit. Inutusan nito ang mga gwardya na itapon si Fan palabas ng ikalawang palapag. Agad na sumugod ang mga bodyguard, ngunit isa-isa silang madaling napabagsak ni Fan gamit ang kanyang kakayahan. Matapos ang sagupaan, hinawakan ni Fan si Pansy sa kwelyo at kinaladkad ito. Itinaas niya ito sa gilid ng ikalawang palapag na tila handa itong ihulog. Nakiusap si Pansy, umiiyak at humihingi ng tawad, at sa matinding takot ay napahiya pa ang sarili. Naawa si Fan at sa huli ay inihagis lamang siya sa landing. Galit na galit si Pansy ngunit wala nang magawa. Binalaan siya ni Fan na huwag maging ganoon ka-agresibo dahil sa susunod ay hindi na siya magpipigil. Nagbanta si Pansy na gag-antay siya kung magkakaroon ng pagkakataon. Sinabi ni G na kakaiba talaga ang paraan ni Fan sa pagharap sa masasamang tao. Napangiti ang binata. Ipinaalala ni G na ang lalaking iyon ay kapatid ng kanyang kapatid at tagapagmana ng pamilyang G. Saglit na napaisip si Fan tungkol sa kanyang sariling kapatid at nalunod sa alaala. Napansin ni G ang lungkot sa kanyang mukha at nag-isip kung paano siya maaaliw. Hinawakan niya ang kamay ni Fan at inimbitahan itong kumain sa labas. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, tinanong ni G ang antas ng lakas ni Fan. Ikinwento nito na ika-6 na antas ang sinabi sa kanya at naroon din si G noong panahong yun. Ipinaliwanag ni G na natakot siya noon kaya hindi niya napansin ang mga detalye, ngunit ayon sa kanyang lolo, ang isang taong nasa ika-6 na antas ay maaari ng haminin ang isang tunay na maestro. Tahimik na nadama ni Fan ang sarili niyang lakas. Napansin ni G na sa isang relasyon, walang saysay kung gaano kalakas ang isang lalaki dahil hindi yun ang nagpapaligaya sa isang babae. Nang mapagtanto niyang tila padalos-dalos ang kanyang nasabi, bigla siyang tumahimik at bahagyang namula. Napansin ito ni Fan at inakalang baka dahil lamang sa iniinom niyang gamot. Ipinaliwanag ni G na hindi basta nag-aalala ang karaniwang tao tungkol sa ganitong mga bagay. Tumugon si Fan na hindi siya ordinaryong tao at tahimik na binanggit kung gaano niya ninanais bumalik sa kanyang mga bundok. Naisip ni G kung wala bang ibang hangarin ng isang tao bukod sa pagprotekta sa kapayapaan ng mundo. Tinanong ni Fan kung ano naman ang hangarin ni G sa buhay. Matagal itong nag-isip at napagtantong sinusundan lamang niya ang yapak ng kanyang lolo sa pamamahala ng negosyo ng pamilya. Sa huli, inamin niyang hindi rin niya alam ang tunay niyang nais, at nabibigatan siya sa tanong. Marahang hinawakan ni Fan ang ulo ni G at sinabing nauunawaan niya ang pakiramdam dahil sa halip na mga hangarin, kawalan lamang ang laman ng kanyang kalooban. Nagulat si G at bahagyang lumayo, hindi makapaniwalang pareho pala sila ng di naramdam. Ngumiti si Fan at sinabi na nagbibiro lamang siya, saka inilipat ang usapan sa pagkain, idinagdag na bagaman siya ay sumusunod sa TSM, hindi niya itinuturing na karne ang lobster. Samantala, sa konsyerto ni Leyuan, nagwala ang mga tagahanga sa kasiyahan at paulit-ulit na sumigaw ng mga salitang puno ng paghanga. Masaya siya sa suportang natatanggap ngunit hindi niya lubos maunawaan kung saan nagmumula ang ganitong matinding pagmamahal. Pagkatapos ng pagtatanghal,
Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga tagahanga at sinabing muli silang magkikita, bagay na nagpasiklab ng pagtatalo ng ilan kung para kanino nga ba ang kanyang sinabi. Pagpasok niya sa dressing room, naroon ang kapatid ni Pansy na naghihintay. Nagtaka siya sa kalagayan nito at agad na nagtanong kung sino ang nang-ahas gumawa sa kanya ng ganoon, sapagkat kilala ang kanilang pamilya. Ikinwento ng lalaki na habang kumakain siya kasama ang kanyang kasintahan, bigla na lamang siyang inihagis mula sa ikalawang palapag ng walang malinaw na dahilan. Hindi rin nakatulong ang mga gwardya sa sandaling iyon. Lumapit si Uncle Zoe at inanyayahan silang sumama sa kanya upang ayusin ang problema. Napansin niyang kung basta na lamang ipapakita ang lakas na taglay ng binata, maaari itong magdulot ng komplikasyon at umabot pa sa departamento ng seguridad. Ikinagalak ni Pansy ang presensya ng kanyang tiyuhin. Ipinahayag ni Zoe na walang sinuman ang may karapatang mangabala sa kanilang pamilya at siya na ang baalang umayos sa sitwasyon. Hindi lubos na maunawaan ni Luan kung bakit ganoon katindi ang kanilang galit, ngunit tiniyak niya na kung may masira man, handa silang magbayad bilang kabayaran. Samantala, sa loob ng restaurant, abalang nililinis nilang ang mesa sa bilis ng kanyang pagkain. Nagtaka si G kung bakit lagi itong nagmamadali, at ipinaliwanag ni Fan na may isang mabangis na hayop umano sa kabundukan na maaaring agawin ang pagkain anumang oras. Sa sandaling yun, lumapit ang balisang si Pansy at sarkastikong bumati sa kanila, ngunit agad siyang napatumba sa kanyang upuan at bumagsak ng malakas. Mabilis siyang inalalayan ng mga gwardya. Ipinahayag ni Pansy na walang karapatan ang mayabang na taong yun na kumain ng payapa sa kanyang presensya. Napansin ni Len na tila kailangan munang magpalit ng pantalon ng lalaki bago ito bumalik upang makipag-ayos. Lalong nag-alab ang galit ni Pansy at agad siyang humingi ng tulong kay Uncle Zoe. Sinubukan ni Zoe na pagsabihan si Fan na huwag maging arogante, ngunit bigla niyang tinangkang saksakin ito mula sa likuran. Napasigaw si G sa takot, subalit huli na ang lahat at nailunsad na ang galaw. Mabilis na nahawakan ni Len ang kamay ni Zoe gamit ang kanyang mga chopstick at tinanong kung bakit niya nais pumatay. Nanatiling tahimik si Zoe. Sa isang iglap, ibinagsak siya ni Fan sa ibabaw ng mesa at lumapit sa kanya. Ipinabatid ni Len na ipapakita niya ang magiging kahihinatnan ng ganitong asal. Ilang oras ang lumipas, nagtungo si Luan sa ospital upang alamin ang nangyari. Pagdating niya roon, agad siyang dumiretso sa silid ni Uncle Zoe, kung saan naroon din si Pansy. Tinanong nila kung ano ang nangyari at kung sino ang may kagagawa ng ginawa kay Zoe. Lumapit si Li Yuan at nagalit sa sinumang nang ahas saktan ang kanyang tiyuhin. Sinabi ni Zoe na huwag na siyang makialam sapagkat napakalakas ng lalaking iyon. Naunawaan ni Yuan na hindi basta-basta masasaktan ang kanyang tiyuhin ng walang kapalit na dugo. Ibinunyag ni Pansy na ang lalaking iyon ay kasama ni G at binilhan pa raw ito ng damit. Lubos na nagngit-ngit si Yuan at nais ipaalala sa pamilyang Xiao ang kanilang antas sa lipunan. Agad niyang tinawagan si G, na nagkunwaring walang alam sa dahilan ng tawag at nagtanong kung ano ang nangyari. Nagbanta si Yuan ng karahasan at hiniling na ibigay ang mga tauhang gumawa ng masama sa kanyang tiyuhin. Samantala, nakabalik na si Lin Fan sa tahanan ng pamilyang Xia, kung saan sinalubong siya ni Xia at ipinaalam na dumating na ang kanyang lolo. Napansin ni Xia na bumili silang ng bagong kasuutan. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang lolo at masayang binati ang tinaguriang maliit na ermitanyo, niyakap pa ito ng buong sigla. Hindi natuwa si Fan sa tagpong yun at ipinaalam na hindi siya isang ermitanyo. Biglang bumukas ang pintuan at lumitaw ang pagod na si G. Hiniling niyang sumama si Len. Hindi maunawaan ni na Xia at ng kanyang lolo ang nangyayari at kung ano ang pakay ni G kay Fan. Habang naglalakad sa kalsada, inakala ni Len na ito ay dahil sa kanyang ginawa sa isang miyembro ng pamilyang Lee. Huminto si G sa pagkabigla at tinanong kung paano niya nalaman ang lahat. Ipinaliwanag ni Fan na isa lamang itong lohikal na hinuha. Nais malaman ni G kung paano siya nananatiling kalmado sa kabila ng balitang nais siyang patayin ng pamilyang Lee. Ipinaliwanag ni Len na hindi na ito ang unang pagkakataong may kumalaban sa kanya at batid niyang walang magandang idudulot ang sitwasyon. Habang pinagmamasdan siya ni G, napagtanto niyang tila ang buong mundo ay laban kay Fan at itinakwil siya ng lahat. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali bago tuluyang ipahayag na maaasahan niya ang kanyang tulong at mananatili siyang kasama niya anuman ang mangyari.
Kumuha silang ng manok at hiniling ang tulong ni Ji upang patayin ito. Nabigla siya at agad na hiniling na ilayo ang manok. Napansin ni Fan na hindi niya ito kayang gawin. Ipinaliwanag niya na hindi siya dapat tumulong at delikado ang manatili sa kanyang tabi sapagkat kung sumiklab ang isang tunay na laban, mapipilitan din siyang ipagtanggol siya, na magdudulot lamang ng dagdag na problema. Sa pambansang ahensya ng seguridad, natuklasan ng isang empleyado na 2 miyembro ng pamilyang Lee ang may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ipinahayag ni Yang Long sa telepono na dumating na sila sa Canggu. Habang naglalakad si Lei sa isang eskinita, napansin niyang mula roon ay diretso silang makakarating sa tahanan ng pamilyang Zhu. Binuhat siya ni Luan at tumalon-talon sa mga bubungan ng gusali, tinatahak ang malalayong distansya sa loob lamang ng ilang segundo. Napag-isipan niya kung dapat bang pilitin ang babae na maglabas ng pera o kumilos ng mas mahinahon. Hiniling ni Lei na manahimik muna siya, sapagkat minsan ay nais lamang ng isang babae na maging pabago-bago ang damdamin. Hindi naglaon, matagumpay silang nakarating sa tahanan ng pamilyang Zhu at walang pakundangang binasag ang pader. Tumayo sila sa harap ni Grandpa Zhao at mariing hiniling na isuko ang lalaking nanakit sa kanilang pamangkin, kung hindi ay magiging malubha ang kahihinatnan. Naramdaman ni Len ang presensya ng isang tao sa loob ng bahay kaya minabuti niyang bilisan ang kilos. Binuhat niya si Ji, ngunit tumutol ito at iminungkahing magtaksi na lamang. Napagtanto ni Fan na makatwiran yun, lalo na't itinuro ng kanyang guro na dapat umiwas sa labis na pansin at manatiling mapagpakumbaba. Pagdating sa bahay ni Zhao, bumaba sila ng sasakyan. Hiniling ng driver na bigyan ng 5 bituin ang biyahe. Napansin ni Len na tila malapit na silang makaharap ng mga pamilyar na tao. Sa paglapit nila sa bahay, narinig nila ang mga sigaw sa loob. May isang taong nagbabanta kay Grandpa Zhao at mariing hinihingi ang lalaki. Tumanggi ang matanda at ipinahayag na kahit mamatay pa siya ay hindi niya ito isusuko. Nagmadaling saktan ni Yang ang kanyang lolo, ngunit sa sandaling iyon ay dumating sina Ji at Len. Sumigaw si Ji upang pigilan ang pananakit. Tumindig si Fan sa harap ng matanda at hinarap si Long. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan at ipinaunawa na walang maidudulot na mabuti ang pananakit sa isang matanda. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.